Ito ang bagong emblem set ko kay Irithel. Marksman emblem na may agility, wilderness blessing, and quantum charge. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit ganito ang emblem set natin kay Irithel. Tatlong pampabilis sa emblem at apat kasama yung sprint na battle spell. Apat po kasi ang paa ng alaga ni Irithel na si Leo. At dapat kailangan niya yung mga pampabilis na emblem. At hindi na tayo bibili ng boots. Ang kailangan na lang natin ay mga items na pandepensa katulad ng Rose Gold Meteor at Immortality. At mayroon rin kasing bagong skin si Irithel na Ducati. At gusto ko yun. Baka naman. Ang game na to ay solo rank game dahil kasama ko ang aking sarili. Sa early game pala, pinriority ko yung mga pampakunat na items dahil kinakailangan kong protektahan ang aking sarili. Kumuha ko ng Dreadnought Armor at Magic Blade. At ito naman ang full build ko kay Irithel sa game na to. At paalala lang, ang build ay nakadepende yan lagi sa sitwasyon at line up ng kalaban. Mabilis ang pagpapaliwanag lang sa mga skills na meron si Irithel. Napakaganda kasi kapag naunawaan natin yung mga skills ng isang hero para magamit natin siya ng tama. So yung kanyang passive, nakakabaril siya, nakakatira siya. Ayan, tingnan nyo. Kahit naglalakad. At advantage yan sa isang marksman kung saan kaya niyang bumaril kahit naglalakad. Yun yung passive ni Irithel at napakaganda niyan. Ang kanyang first skill naman ay maglalabas siya ng arrow at syempre may damage yan sa matatamaan. At meron rin yan minus armor. Pero mamaya ko na ipapaliwanag yung ibang skills kasi mapaparusahan ako dito. Ihatid nila ako sa base. Yan, basta yung first skill ni Irithel, may damage yan ng mga arrows tapos may minus armor or physical defense ng kalaban. Kaya manlalambot yung kalaban pag tinamaan ng first skill ni Irithel. At ang kanyang second skill naman ay matatamaan nyo na sa pabilog na area sa kanya. Rawr! Gumaganon yung alagang tigre ni Irithel. Rawr! Gumaganon. Ang ultimate naman ni Irithel ay lulundag siya tapos yung mga pinapakawalan niyang pag-atake ay mas malaki, mas makapal na mga araw at mas masakit. Kaya sobrang sakit talaga ng heavy crossbow ultimate ni Irithel. At dito nagkaroon ng malagim na pangyayari. Nahuli ako dito at naparusahan kaya ihahatid nila ako papunta sa base. Hindi ako nag-ingat dito. Dapat kapag wala sa mapa yung kalaban at gold laner tayo, dapat mag-back na tayo o magtago na tayo kasi nasa lane na talaga natin yung kalaban. Hindi ako nag-ingat sa part na yon. At dahil nga nagbabakbakan pa dun sa top lane, kinlear ko muna yung mid at tumulong dito sa turtle at tumulong na rin dito sa pagkuha ng blue buff. At dahil nga marksman si Irithel, dapat free hit lang tayo. Sa likod lang tayo. Dapat pumwesto tayo sa pwesto kung saan hindi tayo basta-basta maaabot ng kalaban. At tandaan nyo rin na dapat gumagalaw kayo o naglalakad kapag tumitira kasi yun yung passive ni Irithel at yun yung kalamangan niya kumpara sa ibang mga marksman. Nakakatira siya kahit gumalaw-galaw siya dyan. Kung sakaling wala yung kalaban nyo sa lane, dapat samantalahin nyo ito upang makapag-push. Kaso dumating dito si Alpha, gusto magpakabayani at siya ay mawawala. Nabasag na yung tore at kinakailangan ko pa i-clear ang minion waves at paparating na rin yung kalaban so kailangan ko na rin mag-disengage. Mag-iingat kayo kapag gold laner kayo. Hindi kasi pwedeng napakaraming beses kayo mapitas ng kalaban. Kasi kapag napitas kayo ng napitas, babagal yung pagkuha nyo sa mga items na kailangan nyo. At magkakabakbakan dito at yung Gatot Kacha nagpop siya ng vengeance, medyo masakit at hindi tayo tatamaan kasi ginamit natin yung ating ultimate para makalundag at makaiwas dun sa Avatar of the Guardian ng isang Gatot Kacha. At si Gatot Kacha dito ay mamamaalam. Gulatin mo rin yung kalaban gamit si Irithel. Magtago ka sa bush tapos bigla ka mag-ultimate first skill, second skill. Ganon yung isa sa mga combo ni Irithel. Marami pang mga combo si Irithel, depende sa sitwasyon, pero dapat laging mauuna ang first skill kaysa sa second skill. Kasi kapag first skill muna ang unang tatama, ay magkakaroon ng minus armor yung kalaban. So manlalambot yung kalaban kapag tumama agad
yung first kill. Sinubukan kong magpakabayani at iligtas si Valier, ngunit dumating si Gatot Kacha, tumalon ng napakataas at siya ay naparusahan, pero ibabawi ko siya, ipaghihiganti ko siya. Kung buhay ang kinuha, buhay rin ang magiging kabayaran nito. Pwede na sana kami mag-lord dito, kaso tignan nyo yung ginagawa ng Karina at iba kong mga kakampi, kaya kinancel ko muna para tulungan sila at mapipitas namin dito si Khalid. At yung Karina, tignan nyo, nandun pa rin sa red buff ng kalaban. At dito nagpaulan ng magic sarap si Chang'e at si Chu, kamuntikan pa dito. At ito, papalag kami dito, si Chu uuwi na siya. At nag-ultimate yung Leslie at si Karina papasok dun sa torre, magta-tower dive siya. At makukuha ko dito si Chang'e, unstoppable na ako. Napitas rin si Leslie at napitas rin si Karina. Not a smart move from Karina kasi libreng lord na sana yun eh. Pwede namin makuha yung lord, kaso nga lang habol naman siya sa... Mamaya na yun, nagkakabakbakan pa dito si Alpha, tumatakbo yung Gatot Kacha, tatalo na naman. Makakaiwas kami dito pero napakakunat, napakatigas ang isang Gatot Kacha. Sinusubukan pa niya akong isama sa ukay pero hindi siya magtatagumpay. Kapag mayroong malalaking objectives, dapat i-clear nyo rin yung sarili nyong lane or kahit saang lane, basta side lane. Kapag gold laner kayo, dapat mag-clear din kayo ng lane kasi mahirap kapag papabayaan mo yung mga minions doon. Baka makasegue kasi yung kalaban at mabasagan kayo ng torre. Diba kapag may jowa ka o kaya may asawa ka, kapag pinabayaan mo, baka punteryahin ng iba, kaya dapat wag na wag mong papabayaan yung iyong jowa o asawa para hindi ma-retry ng iba. Hindi pa lumalabas yung lord na nakuha namin pero nagbabakbaka na sila doon. Napitas si Alpha, napitas rin si Karina, pero tutulong na rin ako. Heavy crossbow pagpasok ko dito, bagsak si Gatot Kacha sa kamay ko. Monster kill ako dito at si Khalid tutumba rin sa kamay ni Vale. Pero dito hindi ako nag-ingat dito, masyadong malalim, masyadong maasim, kaya naparusahan ako dito, na shutdown ako dito. At si Leslie mawawala rin sa kamay ni Aldous. Mayroong sagupaan dun sa top lane at kinakailangan natin tumulong. Babagsak dito si Aldous na ating kakampi, babagsak rin si Alpha na kalaban, yung Gatot Kacha dito ay mamamaalam na rin, at yung Leslie hindi niya kinakaya yung damage na nagmumula sa akin, at yung Khalid naman medyo makunat rin kasi tong Khalid mga kaibigan, kaya makakaligtas naman siya. Makakakuha na naman kami dito ng libreng free lord, kaya kailangan namin bilisan. Nag-ultimate na kagad ako. Hindi nyo dapat tiperin yung ultimate ni Irethel kapag naglo-lord. Dapat gamitin nyo kagad yan para mabilis ma-takedown yung lord. Dahil mayroong lord na magmamarcha para sa team namin, ito na yung tama at perpektong pagkakataon upang wakasan ang paghihirap ng kalaban. Si Karina nakikipagbakbakan kay Alpha, mapipitas dito si Karina. At Gatot Kacha tumalon doon with the Avatar of the Guardian, at ako na namumula na rin yung aking buhay at makakatakbo naman ako. Napakabilis ko tumakbo dahil sa emblem na meron ako at items na meron ako. Bagsak rin doon yung Gatot Kacha, at dito kumukuha ako dito ng Rose Gold Meteor kasi kakakuha ko lang ng Immortality. At yan mga kaibigan, ito mapipitas ko dito si Leslie at makakabasag ako ng torre. At meron pa kaming lord dyan, at si Chang'e dito ay aking pipitasin. Napakalambot lang yan, at yung Khalid dito makakapag luhod pa siya. At yan, bumabalik yung buhay ng isang Khalid kapag lumulod, kaya hindi ko yan matitake down. At sasamantalahin ko yung lord para i-tower lock to, kaso papunta na rin dito si Alpha. At umatras ako ng konti at tinatower lock ko at paparating na rin si Alpha. So nag-ultimate na lang din ako, bagsak si Khalid, tumalo ng Gatot Kacha at itatower lock ko na para tapusin ang laban. Dapat tower lock guys, tower lock, kasi minsan hindi natatapos kapag hindi nag-tower lock. At nakachamba ko na MVP 11,314 KDA gamit ang ating bagong emblem. At yung items, uulitin ko, hindi laging ganon. Dapat mag-adjust rin tayo sa items depende sa sitwasyon at line-up ng kalaban. Kapag ganon yung emblem natin, hindi na natin kailangan mag-boots. At pakifollow po si Professor Joseph ML bilang suporta na rin po sa ating page. Maraming salamat po.